March 10, 2017, bandang alas 6 ng hapon sa Kamiling, Tarlac. Isang ginang ang isinugod sa ospital ng kanyang asawa dahilan sa matinding pagkakasunog ng buong katawan. Pero tulad ng kanyang misis, sugatan din ito gawa ng sunog bagamat minor injuries lamang ang kanyang tinamo. Noong mga sandaling iyon, hindi pa malinaw kung paano natamo ng mag-asawa ang kanilang injury dahil ang inakala ng mga investigador ay nagkaroon ng sunog sa kanilang tahanan. Sa di inaasahan, isang revelasyon ang natuklasan ng mga investigador na hindi isang simpleng sunog ang naganap, kundi ito ay sinadya. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa mag-asawa? Alamin natin ang kwento sa likod ng kasong ito ni Dr. Evelyn Felix. Masaya ang naging simula ng buhay pamilya ni Evelyn Felix, 43 taong gulang at isang dentista. Katuwang niya sa pagpapalaki ng kanilang 3 anak ang asawang si Christopher Felix, 44 na taong gulang. Maayos na napalaki ng mag-asawa ang kanilang mga anak at patuloy ang pagsusumikap upang maging maayos ang kanilang pamumuhay, lalong-lalo na si Dr. Evelyn. Nakapagpundarang mag-asawa ng mga truck na isa sa pinagkukunan ng kabuhayan ng pamilya. Masasabing nasa maayos na estado na ang buhay ng pamilya Felix, ngunit sa hindi inaasahan ay dadaan pala sa napakatinding pagsubok ang kanilang pamilya. Nang lumipat ng Tarlac City ang pamilya Felix taong 2015, dito na nag-iba ang takbo ng mga pangyayari sa pagitan ng mag-asawang Evelyn at Chris. Dumalas ang kanilang pag-aaway at saksi dito ang panganay nilang anak na ikubli na lamang natin sa pangalang Camille. Isang gabi raw iyon ayon kay Camille nang bugbugin ng kanyang ama ang kanyang ina dahil sa hindi pagkakaunawaan ni Evelyn at ng mga magulang ni Chris. Sa takot ni Camille na baka may masamang mangyari sa kanyang ina, agad niyang tinawagan ng kanyang lolo at lola, mga magulang ni Evelyn, upang ipaalam ang mga pangyayari. Noon pa man kasi ay tutol na talaga ang mga magulang ni Evelyn kay Chris, lalo na ang ina niyang si Aling Zenny, dahil sa may kagaspangan daw talaga ang ugali ng kanyang manugang. Kaya naman noon pa man ay nais na sana niyang paghiwalayin ng mag-asawa noong maliit pa ang kanilang panganay. Dahil dito ay labis na nagalit si Chris kay Aling Zenny. Maging ang kanyang ama, ganito rin ang ipinapayo kay Evelyn sa tuwing uuwi ito sa kanila matapos silang mag-away ni Chris na madalas na mauwi sa pisikalan. Pero sa kabila nito, nanatiling nagtitiis ang kanyang anak sa piling ng malupit nitong asawa dahil katuwiran lagi ni Evelyn na masyado pang mga bata ang kanyang mga anak at kailangan pa nila ng isang ama. Sa tuwing aalis si Evelyn para magpalamig sandali, madalas na sinusundo siya ni Chris at kunwaring makataong makikiusap sa kanyang mga biyanan na hayaan silang mag-usap mag-asawa. Ngunit tutulman ng mga magulang ni Evelyn na payagan siyang muling makisama kay Chris. Wala silang nagawa nang tanggapin muli ni Evelyn ang kanyang asawa dahil mahal na mahal di umano ni Evelyn si Chris. Sa mahabang panahon, muling tiniis ni Evelyn ang kamay na bakal ng kanyang asawa. At saksi dito ang kanilang panganay. Isang araw di umano ayon kay Camille, nakita niyang sinakal ng kanyang ama ang kanyang ina habang ito ay napasandal sa kabinet. Ayon pa kay Camille, madalas na tungkol sa pera ang pinag-aawayan ng kanyang mga magulang. Pero ang mas nagpatindi ng pag-aaway ng mag-asawa ay nang mahuli ni Evelyn na may ibang babae si Chris. At matagal na pala itong itinatago ni Chris sa kanya. Dahil dito, mas lalong lumala ang tensyon sa mag-asawa hanggang sa dumating sa puntong si Evelyn na mismo ang kumilos
upang alamin kung saan itinatago ni Chris ang kanyang sikreto hanggang sa ito ay mabuking na niya. Nang makita ni Evelyn na ibinabahay na pala ito ng kanyang asawa at nang malaman niyang 3 taon na pala siyang niloloko ni Chris, hindi sa gitna ng away na iyon, si Chris na mismo ang nagdesisyong makipaghiwalay kay Evelyn. Tumira ito pansamantala sa garahe ng kanilang truck na inuupahan nila sa Barangay Kaka, Camiling Norte, Tarlac. Natahimik pansamantala ang buhay ng mag-asawa dahil sa hakbang na ito ni Chris at inakala ng lahat na tapos na ang madilim na bahagi ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Hanggang sa dumating na nga ang isang pangyayaring kailanman ay hindi malilimutan ng kanilang pamilya. Noon ngang March 10, 2017, isinugod si Evelyn sa ospital dahil sa kalunos-lunos nitong sinapit sanhi ng matinding sunog sa buong katawan. Halos kinain ng sunog ang malaking bahagi ng kanyang katawan habang si Chris ay nagtamo rin ng sunog sa katawan ngunit ito'y minor injuries lamang. Mabilis namang nakarating sa pamilya ni Evelyn ang balita kaya't agad nilang ipinagbigay alam sa pulisya ang nangyaring sunog kina Evelyn. Agad namang nakipag-ugnayan ng kapulisan sa Bureau of Fire Protection. Sa kanila tinungo ang lugar kung saan nasunog si Evelyn. Pero pagdating doon ng mga pulis, wala na si Evelyn at ang kanyang asawa. Napag-alaman ng mga pulis na nasunog nga ang mag-asawa. Pero bakit at ano ang pinagmulan ng sunog ay hindi pa nila masabi ng mga oras na iyon. Hindi naman nagtagal ay nakita ng mga investigador ang isang galon na pinaglagyan ng gasolina. Hinala ng mga pulis na ito ang pinagmula ng sunog sa garahe ng mga truck ng mag-asawa. Dahil nga mag-asawa ang mga biktima, hinala ng mga pulis na maaaring nag-away ang mga ito at aksidenteng natapon ng gasolina na siyang pinagmula ng sunog. Pero kung natapon man ito, paano naman ito nasunog? Teorya ng mga pulis na sinadyang sunugin ang dentista dahil kung hindi naman ito sasadyaing silaban ay hindi ito kusang mag-aapoy. Sa bersyon naman ng kwento ni Chris, ganito ang sinabi niyang nangyari. March 10, 2017, pinuntahan di umano ni Evelyn si Chris sa garaheng tinutuluyan nito ng pansamantala upang humingi ng panggastos para sa kanilang mga anak at pambayad ng truck na malapit ng maremata ng bangko. Dito sila nagkaroon ng mainitang pagtatalo nang sabihin di umano niya kay Evelyn na wala pa siyang maibibigay. Dito nagalit di umano ng gusto si Evelyn sa kanya at nagsimula ang kanilang pag-aaway. Dito raw ay kung ano-ano na ang sinabi nito sa kanya at nagtangka pa di umano ito na susunugin ng kanyang shop nang makita nito ang isang container ng gasolina. Si Evelyn pa raw mismo ang nagbuhos nito sa kanyang mga gamit habang inaawat niya ang asawa. Sinikap daw niyang makuha ang galon kay Evelyn ngunit nabigo raw siya hanggang sa maganap na nga ang aksidente. Agad raw niyang niyakap si Evelyn at nagpagulong-gulong sila hanggang sa maapula ang sunog. Pero ang tanong, paano nagkaroon ng apoy? Ganito nga kaya ang tunay na nangyari ng araw ng March 10, 2017? Samantala, nagkaroon di umano si Evelyn ng sapat na lakas upang isulat ang kanyang bersyon ng totoong nangyari ng araw na iyon. Isinulat niya ito sa harap ng kanyang nurse at sa pamilya ni Evelyn. Ayon sa written statement na ito ni Evelyn, bandang alas 5:30 ng hapon ng March 10, 2017, nang puntahan niya sa garahe ng kanilang mga truck si Chris upang humingi ng pambayad sa truck na mareremata na ng bangko. Sinabihan di umano siya ni Chris na wala siyang pera at doon ay nagsimula ang kanilang away. Nakita na lamang daw niya si Chris na may dalang malaking bote ng tubig na naglalaman ng gasolina. Bigla di umanong ibinuhos ni Chris sa kanya ang gasolina at sa kanya ito sinilaban. Nagpagulong-gulong daw siya sa sahig para maapula ang apoy habang nagsisisigaw sa labis na sakit. Malala na raw ang sunog sa kanyang katawan nang dalhin siya ni Chris sa ospital, marahil para lang hindi mapaghinalaan na siya ang may kagagawa ng lahat. Dahil sa salaysay na ito ni Evelyn,
agad na naglabas ng warrant of arrest ang Kamiling Regional Trial Court para sa pagdakip kay Christopher Felix para sa kasong panununog kay Evelyn. Pero ang problema, hindi na nagpakita pang muli ang suspect. Hinanap siya ng mga pulis pero hindi na nila ito natagpuan. Samantala, dahil sa tindi ng mga tinamong injury ng dentistang si Evelyn, tuluyan na itong nasawi pagkalipas ng ilang araw sa ospital. Dahil dito, tuluyan ng sinampahan ng kasong parricide ang asawa niyang si Christopher Felix na sa mga oras na iyon ay nagtatago na sa batas. Sinikap ng Kamiling pulis na makakuha ng impormasyon sa pamilya ni Chris tungkol sa kinaroroonan nito. Ngunit tikom ang kanilang bibig at iisa ang kanilang sinasabi na hindi nila alam kung nasaan ito. Maging ang anak nitong si Camille ay nananawagan sa kanyang ama na lumantad na at harapin ang kanyang kaso kung talagang wala itong kasalanan at nang maipagtanggol nito ang kanyang sarili. Para kay Camille, napakasakit ng kinahinatnan ng kanilang pamilya. Tanggap na raw niya na hindi na magkakasundo ang kanyang mga magulang, pero hindi niya inasahan na hahantong ito sa panununog ng kanyang ama sa kanyang ina. Samantala, handa namang magbigay ng 50,000 pisong pabuya ang pamilya ng biktima sa kung sino man ang magkakapagturo sa kinaroroonan ng suspect. Hangad po ng inyong lingkod na sana ay nahanap na ang suspect at napasa kamay na ito ng mga pulis upang makamtanan ng biktima at ng kanyang pamilya ang inaasam nilang hustisya. Kung sakali mang nakabinbin pa rin ang kasong ito at may impormasyon kayong nalalaman tungkol dito, maaari po kayong tumawag sa Kamiling Police Station sa mga numerong ito. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.